Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay binibigyan pong karangalan at kaluwalhatian ng ating Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua sa muling pagkakataong ibibigay niya sa atin na makapag-aral ng kanyang salita. Balik bahay po tayo, po? At salamat sa Ama na tayo po'y nakabalik ng maayos. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Ang aral po ng Rabbi ay katulad po ng dati. Ito'y para sa atin. Sa ating ikatututo, ikalalago ng ating mga pananampalataya. At kung sa pagkakataon na marinig nyo ang aral at maapakan ang inyong mga paa, ang lagi po nating sinasabi, don't shoot the messenger. Dahil ako po ay lingkod lamang ng Rabbi na nagbibigay ng aral at ayon sa kanyang salita para tayo kayo matuto. Ako din po ay natututo sa aral dahil bago po makarating sa inyong aral, sa akin muna ibinibigay yung aral. Kaya kung maapakan ng aking paa, ito'y pangalawang beses na maapakan. Dahil alam po natin na ang salita ng Rabbi ay tumatagos hanggang sa buto, hanggang sa utak ng kabuto-butuhan natin para maalaman natin ang kwento na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Ama at Elohim, ng ating Amang Yahweh, sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua at sa gabay ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Ang pabanggit po ng aral ng ating Rabbi ay the Valley of Decision, yung libis ng pagpapasya. Now, alam po ninyo, kung lahat po tayo sa ibabaw ng lupa bilang tao, ay magiging maayos po yung ating pagpapasya. Magagabayan tayo sa ating pagdedesisyon araw-araw sa ating buhay. Alam niyo po, ang ating mundo ay mas mabuting mundo. Ang ating kapaligiran ay mas magiging maayos. At lalo na sa ating tahanan, alam po ninyo, maiiwasan sana natin ang lahat ng anumang mga kalungkutan o anumang mga kasakunaan na nangyari dahil sa ating mga maling desisyon. At ito po ang dahilan kung bakit pumapasok ang salita ng Ama. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia. Dahil alam po natin, maalala ko si Pastor Isaac, na ang ibig sabihin daw po ng Biblia ay the basic instructions before leaving earth. Ito daw po ay pangunang pamamaraan na ikatututo ng tao bago po siya pumanaw dito sa lupa. Pero ilan kaya sa sanlibutan? 8 billion ang nagbibigay pansin para basahin ang Biblia. Pero napakapalad po natin, bakit? Dahil every Sabbath na pinili ng Ama, ay nagbibigay po siya ng aral sa atin para matupad yung nasa sulat na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita. At sana saan man po kayo naroroon, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa tahanan, at kayo po ay nag-opt na hindi kayo pupunta sa mga sambahan, kayo makikinig sa inyong mga tahanan, sana gawin ninyo na para din kayo nakikinig sa mga sambahan po natin. Ayusin ninyo yung mga sarili, ihanda ninyo yung mga tainga, ihanda ang lapis at papel, at tayo po ay magbasa at matuto sa aral ng Rabbi. Hallelujah. Now, simulan po natin ang kwento ng Rabbi tungkol sa sinasabi nating libis ng pagpapasya. Now, dito sa aklat ng Kawikaan ay mababasa natin yung unang talata ng Rabbi na kung bibigyan natin ng diin ay totoo. Na kung tayo lamang ay natuto na umunawa sa Biblia na ibinigay na aral ng Rabbi, siguro po mas nagiging maayos ang ating buhay. Itataas ko ang ating dalawang kamay. Marami akong naging mga pagkakamali sa buhay. Pero salamat sa Ama, kahit papaano, natututo na ako kahit konti. And I'm hoping and praying na sa gabay ng Rabbi at sa kanyang binibigay na aral, may matutunan pa po tayong lalo. Habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Rabbi, sana lalong nagiging mas maayos ang ating pananalita, ang ating mga gawa, at ang ating pakikitungo. Unang-una sa ating mga mahal sa buhay, and then sa kalahatan,
para tayo ay masabing mga tunay at tapat na lingkod na nananampalataya sa ating rabay na namatay sa tulos. Ano po? Now, simulan po natin ang kwento. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5, ay ito po yung sinasabi. Kawikaan, chapter 3, verse 5. Tumiwala ka kay Amang Yahweh ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Now, ito po yung mahirap sa tao, ano? Lahat ay pinapakinggan. Lalo na sa ating sarili, nagtitiwala tayo sa ating mga sarili, nagtitiwala tayo sa sinasabi nating advice ng mga taong ating na nagiging kaibigan, kumbaga, nagiging kasama sa trabaho. Pero nakalimutan natin ang kwento na bago mangyari ang lahat ng mga bagay, dapat mauna yung first sentence. Na magtitiwala tayo kanino? Hindi sa ating sarili, kundi kay Amang Yahweh ng buong puso. Kaya kung tayo po'y magtitiwala kay Amang Yahweh, katulad po nung nangyari nitong nakaraan, na patutuo ng aming anak na si Cassandra. Alam niyo po, nung malaman ng aming anak, na siya pupunta ng Spain at lumabas yung babayaran niya sa school, ang binayaran lang po ng kanyang scholarship na na-approve kagad-agad, kalahati. Yung kalahati, babayaran namin yung kalahati. Yung kalahati, alam niyo po, hindi po kalahati lang sana na $10 o $100. Kulang-kulang po na 20 mil. 17,000 plus yung binayaran na namin una na 3,000 plus papuntang Espanya. So, nag-alala po kami dahil unang-una, wala kaming pambayad. Sa katotohanan, wala kaming perang naiipon para bayaran ng kanyang natitirang tuition fee na 16,000 plus or almost 17,000. Kaya, magmula nung malaman namin ay talagang nagtatanungan na kami mag-asawa kung paano namin babayaran. Lalo na yung asawa ko. Narinig nyo kanina, talagang walang ginawang asawa kundi magtanong kung dumating na yung kanyang scholarship. And then dumating ang punto na nakatanggap siya ng liham na dahil hindi pa na-approve yung kanyang scholarship dahil may nakalimutan siyang ibigay na gawing isang requirements. At ginawa niya yun nung nakaraang buwan, July. Iyang babayaran niya is sa August 14 na. Pero sa aking sarili, nagtitiwala ako na hindi hahayaan ni Amang Yahweh na ma-approve yung 2 taon niyang scholarship at hindi ma-approve yung pangalawang huling 2. Sa sarili ko mismo ay sinasabi ko na hindi hahayaan ni Amang Yahweh na mangyari. Opo. So nagtiwala ako na ma-approve ang scholarship ng aming anak. At tama nga po. Noon pong Martes yata or Miyerkules, ay na-approve po lahat ng scholarship ng aming anak, nabayaran lahat ng kanyang tuition fee, meron pa po siyang sobra na pambili ng kanyang ticket papuntang Espanya. At meron pang natirang pambayad doon sa kanyang titirhang bahay doon sa Espanya. Kaya wala po kaming binayaran maski 5 doon sa ginastos na naming pambayad ng bahay niya at eroplano. Napakabuti po ni Amang Yahweh. Now, ito ay patunay sa atin na kung magtitiwala tayo sa ating Amang Yahweh ng buong puso, may iwasan natin yung pag-aalala. Ang kailangan lang natin ay tunay at tapat na pagtitiwala para maiwasan po sana natin yung anumang mga anik-anik sa buhay na nagbibigay sa atin ng kulubot sa ating mga noo. Alalahanin sa ating hindi pagkakatulog sa gabi. Magtiwala po tayo sa ating pagdedesisyon. Kung tunay po na tayo po nagtitiwala kay Amang Yahweh, sana gawin nating lubos. Kung gusto nating mapanuto ang ating buhay, kung nakita na natin, napatunayan na natin kung sino si Amang Yahweh sa buhay natin, sana po madagdagan yung ating pagtitiwala. Sumunod na kwento, chapter 4, verse 7. Ito ang sabi niya, verse 7, chapter 4. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa.
Ito yung kulang sa atin kumisan, yung pangunawa. Karunungan, alam natin ang kwento. Pero yung pangunawa, yun ang minsan kulang. Bakit? Nauuna yung ating sarili. Na binibigyan nating diin yung ating mga sariling pangunawa. No, sinabi niya kanina sa chapter 3 verse 6, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yun ang kulang sa atin. Mas pinananambitan natin o pinaniniwalaan natin yung kwento ng iba. Yung kwento ng ating sarili na parang alam natin ang lahat ng kwento. Parang alam natin ang tamang desisyon sa ating buhay. Pero kung titignan natin, ang nakaraan sa ating buhay, parang mas marami yung naging mali nating desisyon. Ano po? Parang naging mali yung naging mga desisyon natin sa buhay. Nakita natin yung aming anak kaninang sinatili, sabi niya, inihingi niya kay Amang Yahweh ang kanyang mapapangasawa. Totoo. Umiyak daw siya para sa kanyang panalangin na sana maging mabuting asawa yung ibibigay ni Amang Yahweh sa kanya. Yung may takot kay Amang Yahweh. And true, behold, nangyari po yung kanyang hinihingi. Ito yung sinasabi natin sa mga kapatiran natin na mga binata at dalaga. Kung kayo po ay magtitiwala kay Amang Yahweh, alam niyo po, walang magiging problema sa inyong magiging pag-aasawa balang araw. Mapapanuto ang inyong puso sa inyong mga magiging anak. Bakit? Dahil kay Amang Yahweh nagmula ang inyong mga kasama sa buhay. Hindi po tayo nagmamadali na kapag nakakita na tayo ng gwapo, matipuno, feeling natin siya na yung magiging asawa natin. Nung kaya pag nakikita tayo ng napakaganda, pwedeng pang Miss Universe, feeling natin siya na yung mapapangasawa natin, nakalimutan natin ng kwento. Na kung si Amang Yahweh magbibigay ng ating mga makakasama sa buhay, mas magiging maayos ang ating mga magiging buhay. Ito yung kwento na sinasabi natin, pangunawa. Mas binibigyan natin ng diin ang pangunawa ng ating sariling kakayahan para pagdesisyonan ng isang bagay. Nakakalimutan natin na may mga ipinadala si Amang Yahweh ng mga lingkod. Sana matuto tayo dahil kung titignan natin ang kwento, may ipinadala si Amang Yahweh ng mga lingkod. Hindi lang sila ipinadala para tayo po'y bigyan ng mga aral sa kanyang salita, kundi sila din po'y binigyan ng pangunawa at karunungan para magbigay ng mas mabuting pasya kung ito'y bibigyan natin ng pagkakataon na matulungan tayo sa ating mga nagiging mga suliranin sa buhay. Now, ito pong kwento ng rabay ay may kinalaman sa isang tao sa kanyang pagpapasya. Makikita natin na paulit-ulit nating makikita yung kanyang magiging desisyon sa buhay at tayo ang hahatol kung naging tama nga ba ang kanyang desisyon. At makikita natin yung isa na pwede natin ikumpara sa mga desisyon niya sa buhay at makikita tayo din ang hahatol kung tama ba yung kanyang mga naging desisyon. Ikukumpara natin ang ating sarili kung nasaan tayo sa 2 tauhan na ito na ibinigay ng rabay na aral. Hoping and praying na sa mga susunod nating desisyon sa buhay, sana mapili natin yung tama. Sana mapili natin yung wastong pasya para maiwasan na natin yung pagkakamali sa mga desisyon natin sa buhay. Lalong-lalo na po sa mga tumatanda na sa pag-aasawa, yung matagal na sa pag-aasawa at makikita nilang lumalaki ang kanilang mga anak. Tayo ba ay makikitang huwaran sa kanilang magiging pag-aasawahan balang araw? Pwede ba nilang sabihin na ang aking ama at ang aking ina ay magiging huwaran ko sa aking pag-aasawa? Sa pagpapalaki ko sa aking mga anak, tayo ba ay naging mabuting mga magulang para sa kanila? At kung may mga naging pagkakamaliman tayo sa ating mga anak, sana sa mga magiging apo natin, itama natin kung may pagkakataon. Dahil yun ang maiiwan nating mga pamana sa kanila. Hindi yung sarapi o material na bagay na pwede nating ipamana dahil mga bagay na hindi mawawala dito sa lupa. Ano po? Kaya simulan natin ang kwento dito sa binigyan na aklat na kwento ng rabay. Dito po sa aklat ng Genesis, simulan po natin ng kwento. Sa mga nagbabasa ng Biblia, siguro
maunawaan nyo kung sinong kwento ang tinutukoy ko. Aklat ng Genesis chapter 12. Ayan. Kung kayo ay nasa women's ministry at alam ko binasa nyo ito ng 3 times. At I pray na napipick up nyo kaagad at malalaman nyo yung kwento. Genesis chapter 12. Kaninang kwento ang Genesis chapter 12? Tama po kayo. Kwento ni Abraham. Pero hindi lang po ito kwento ni Abraham. Ano po? Now, simulan natin ang kwento dito sa chapter 12. Sinabi nga ni Amang Yahweh kay Abraham, or Abram pang pangalan niya dito, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. So yung unang tauhan sa ating kwento ay si Abram. Anong ipinapagawa kay Abram? Aalis siya sa kanyang bayang tinubuan, sa kanyang bayang sinilangan, sa palibot ng kanyang mga kamag-anak, sa palibot ng kanyang mga nagmamahal sa kanya, sa piling ng kanyang mga magulang, at siya pupunta doon sa lugar na pagdadalhan sa kanya ni Amang Yahweh. Now, sino sa atin ang may ganitong pagtitiwala na iiwan natin ang lahat dahil sa narinig natin ang salita ni Amang Yahweh at tayo may pananampalataya? Matitiis nyo ba na kayo umalis sa inyong mga sariling tahanan, mga magulang, mga kapatid, dahil kayo lamang ang nananampalataya? At kayo ay aalis at lilipat doon sa lugar na sinasabi ni Amang Yahweh? Papayag kaya kayo? Dahil alam ng ating Amang Yahweh na wala kayong matututunang mabuting aral mula sa iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Silang lahat ay hindi nananampalataya. Baka dumating ang araw, instead na ikaw ay mapasama, o instead na ikaw ay masabi nating maging mabuting halimbawa sa kanila, baka magbalik loob ka doon sa dati mong pananampalataya sa kanila at gawin mo din yung ginagawa nila. Parang ganun yung kwento, So, anong ginawa ni Abraham? Verse 2. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Yun ang pangako kay Abraham. 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Wow! Now, kung ako makakarinig ng gitong salita, magahan, aalis na ako. Bakit? I don't care kung saan ako dadalhin ng tinig na nagsasalita sa akin siguro. Kung ganito yung pagpapala na iginawad sa akin. Now, nanampalataya ba si Abraham doon sa nagsalita sa kanya? Yes. Verse 4, sabi niya, kaya't yumaon si Abraham ayon sa utos sa kanya ni Amang Yahweh at sinong isinama? Yan. Ito yung kasama natin sa kwento. Sinong isinama? Si Lot ay sumama sa kanya. Now, sino si Lot? Now, si Lot ay pamangkin ni Abraham. Anak ng kanyang kapatid na yumauna. Right. Now, tignan natin yung kwento. Now, si Abraham ay tagapagmana ng kanyang ama. Si Lot bilang panganay ay tagapagmana rin ng kanyang namatay na ama. Therefore, kung titignan natin ang kwento, kung hindi aalis si Abraham at si Lot, ano ang kanila magiging buhay sa lugar na panggagalingan nila? Sila'y maayos na buhay. Dahil mayaman yung tatay ni Lot. Mayaman din yung tatay ni Abraham. Maraming mga pag-aari. So kung sila po ay naghahanap lamang ng sinasabi nating kaluwanan sa buhay, hindi nila kailangang umalis sa kanilang bayang tinubuan. Pero umalis si Abraham dahil sa pagpapalang iginagawad niya Amang Yahweh sa kanya. At dahil, makikita natin na maaaring napamahal si Lot sa kanyang tiyuhing si Abraham, kaya sumama siya. So ito po yung kwento na titignan natin. Ang kwento ni Abraham at ang kwento ni Lot at kung paano yung kanilang pagpapasya sa buhay. At dito natin makikita kung sino yung pipiliin ninyo na maging buhay ninyo sa buhay na ito. Kayo ba'y magpapasyang katulad ni Abraham o kayo magpapasyang katulad ni Lot?
So yung kwento ay umalis si Abraham sa kanyang bayang tinubuan at sumama naman si Lot. Ayon sa kwento. Ano po? Now, mag-jump tayo sa chapter 13. Chapter 13 verse 2. Ayan. So matapos na sila umalis sa kanilang bayang tinubuan, so karag-karag ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai. Ano po? Ang kanyang pamangking si Lot. Ang kanilang mga alila at lahat ng kanilang mga pag-aaring mga hayop. Dala-dala nila lahat yun. At sila'y pupunta sa bayang Kanaan na ipinangako ni Amang Yahweh na ibibigay kay Abraham. Now, tandaan po ninyo, kanino ipinangako yung pagpapala? Kay Abraham, hindi kay Lot. Kay Abraham. Pero alam natin ang kwento na kung pagpapalain ng Ama ang isang tao at kasama ka nung taong yaon, hindi ba ikaw kasama din sa pagpapala? Yes. Dahil kung ikaw ay nakikitira doon sa pinagpapalang tao, ano man yung pagpapala niya, pagpapala mo din. Pag kumain siya ng maayos, kakain ka din. Pag natulog siya ng maayos, matutulog ka din ng maayos. Pag nabuhay siya ng mapayapa, mabubuhay ka din ng payapa. Bakit? Pinagpapala yung kasama mo sa buhay. So pinagpapala din si Lot, bagamat hindi sa kanya yung pangako. Ano? Now, dito sa chapter 13 ay makikita natin yung kwento na patuloy ng kanilang kwento. Chapter 13 verse 2. At si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. Now, sinong mayaman? Si Abraham. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at Nantay. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon, nang una at sinamba doon ni Abraham. Sinong sinamba ni Abraham? Si Amang Yahweh. Now, makikita natin. Sinamba ni Abraham si Amang Yahweh. Now, kung sinamba ni Abraham si Amang Yahweh at si Lot ay kanyang pamangkin, hindi ba si Lot din ay sumamba kay Amang Yahweh? Yes. So kung ano man yung pananampalataya ni Abraham, yun din ang pananampalataya ni Lot. Bakit? Iisa silang sambahayan. Alam nyo, nung unang panahon, kung ano man yung ginagawa ng patriarka, ay siyang batas sa buong sambahayan. Kaya kung sinong sinasamba ni Abraham, ay siyang sinasamba ng kanyang buong sambahayan, otherwise, ikaw ay palalayasin sa kanyang lugar. Ganun po yung kwento noon. Ano? Kaya ganun din po sana sa bawat pamilya. Alam niyo po, kung bakit patriarka ang panahon noon, dahil ang mga tao ng panahon ng ating rabay, o panahon ng mga patriarka, sila po'y tagasunod ng ating Amang Yahweh. Kaya kung yung ama ay tagasunod ni Amang Yahweh, then lahat, mula sa asawa hanggang sa mga anak, sa lahat ng mga apo, tagasunod ni Amang Yahweh. Ano? So, pero sa ating panahon, hindi ganun yung kwento, ano? Sometimes yung mismo mag-asawa, hindi magkasundo sa pananampalataya. At dahil hindi magkasundo sa pananampalataya, yung mga anak, hindi rin magkakasundo sa pananampalataya. At kung yung mga anak ay hindi magkakasundo sa pananampalataya, anong mangyayari? Yung mga apo ay hindi rin magkakasundo sa pananampalataya. Ano kayang klaseng tahanan meron ng isang sangbahayan na iba't ibang pananampalataya? Alam nyo, napakahirap sa isang magulang na hindi pareho ang kanilang pananampalataya. Ano po? We pray na kung ito may nangyari sa inyo, wag naman mangyari sana sa inyong mga susunod pang mga anak. Ano? So, ang kwento ay sinamba ni Amang Yahweh si Abraham. At si Lot na kasama ni Abraham ay may tupahan, bakahan, at mga tolda. Sinong mayaman din? Si Lot. Sabi ko nga sa inyo, kung pinagpapala si Abraham, lahat ng kanyang sangbahayan pinagpapala din. Yun po yung katotohanan. Parang tayo. Alam niyo po, pag tayo po'y pinagpapala, hindi lang po yung ating sangbahayan ang pinagpapala. Lahat ng mahawakan ng ating mga kamay pinagpapala din. Bakit? You are the anointed one of Father Yah. Sa trabaho, pinagpapala ka, pagpapalain din ang kumpanya na pinagtatrabahuan mo. Ganitong pangyayari kay Lot. Pinagpala din si Lot dahil kanino? Dahil kay Abraham. So napapasama po si Lot sa pagpapala. Ano po? So meaning, saan pumunta man si Abraham, karag-karag na si Lot. Walang reklamo si Lot. Bakit?
Nakita niya kung paano nabubuhay ang kanyang tiyuhin. Kumbaga, ang kanyang tiyuhin, ang kanyang idolo o mabuting halimbawa sa buhay. Ano po? So, maayos ang buhay ni Lot nang siya po'y nasa tabi ni Abraham. Now, verse 6. At sila'y hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaaring manirahang magkasama. Now, ito na yung conflict. Alam nyo, lahat ng sobra ay mali. Yun ang lagi nating sinasabi. Now, makikita natin dito yung unang libis ng pagpapasya. Dahil sa dami ng kanilang mga pag-aari at hindi sila pwedeng magsama, kailangan silang maghiwalay. Alam po niyo, nakakalungkot isipin na sila maghihiwalay dahil lang sa kanilang kayamanan. Now, alam niyo po ba na ang kwento ni Lot at ni Abraham ay parang kwento ng ating mga buhay? Kung minsan tayo po'y nag-iiba ng ating mga pangunawa, tayo nagkakahiwalay, asawa sa asawa, pamilya. Bakit? Dahil sa ating mga pag-aari. Huwag naman sanang mangyari, Huwag naman sanang mangyari. Dahil dito sa verse 7 ay makikita natin yung unang libis ng pagpapasya ni Abraham at ni Lot. Verse 7. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang Feriseo ay naninirahan noon sa lupain. At anong ginawa? Ito. At sinabi ni Abraham kay Lot, yung tiyuhin, ay nagsabi kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyo, huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako, at ang mga pastol mo at mga pastol ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Now, pag sinabing tayo magkapatid, hindi sila totoong magkapatid, Pero pag sinabing magkapatid, it's either magtiyuhin, o maglolo. Magkapatid ang tawag doon. Pareho lang yon sa Biblia. Pero sila pa yung magtiyuhin. Pero sabi ni Abraham, huwag tayong mag-away. So anong solusyon? Eto, verse 9. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? So sabi ni Abraham, tignan mo ang buong lupain. Walang nagmamay-ari noon sa lupain na kanilang tinatitirhan. Meaning, it is for free. It is for grab. Sabi niya, humiwalay ka nga sa akin, sabi ni Abraham, ipinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasasa kaliwa, ako'y pasasa kanan. Kung ikaw ay pasasa kanan, ako'y pasasa kaliwa. Mamili ka. Now, tama ba yung desisyon ni Abraham? Bagamat siya yung tiyuhin, siya yung mas matanda, pero hindi siya ang unang namili ng lupaing titirhan. Ibinigay niya ang pagpipili kanino sa kanyang pamangking si Lot. Now, sino kaya sa atin ang may kahalintulad ni Abraham? Na kung tayo ay mamimili, hindi ba tayo ang nauunang mamimili para mapili natin yung mas maganda? Hindi ba tayo yung unang nagtataas ng kamay na unang pipili para makita natin yung mas mabuti? Pero hindi po ganun si Abraham. So, ilan sa atin si Abraham? Ilan sa atin si Abraham? Na mas pinauuna natin yung mga nasa unahan natin, yung kung sino kapatiran natin probably. Mamili ka kapatid ko at yung matitira sa akin. Ganun ang puso ni Abraham. Hindi po siya maramot. Anong nangyari? Eto. So, ganun magdesisyon si Abraham. Tama ba yung pagdesisyon ni Abraham? Tingnan natin. At sinabi ni Abraham ni Lot, sabi niya, pinamamanhik ko sa iyo, mamili ka. Kung ikaw ay sa kanan, ako ay sa kaliwa. At kung ikaw ay sa kaliwa, ako ay sa kanan. Verse 10. Now, so ito na yung desisyon naman ni Lot. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata. At natanaw niya ang buong kapatagan ng yardin na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasasasuwar bago gineba ni Amang Yahweh ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ni Amang Yahweh, gaya ng halamanan ng lupain ng Ehipto. So napakabuti. Yung tinitig ng lugar ni Lot,
na para sa kanya. Ang lugar na pipiliin ni Lot ay halos nasasakupan ng bayang Sodoma at Gomora. Hindi pa ito sinusunog ng mangyawi noon. So anong pipiliin ni Lot? Hindi ba tayo din ay namimili kapag tayo nauna? Anong pinipili natin? Hindi ba yung mas maganda? Mas maganda saan? Sa ating mga paningin. Mas maayos saan? Sa ating mga pangunawa. Anong sabi niya kanina? Magtiwala ka kay Amang Yahweh, sabi niya, at huwag kang manahan sa iyong sariling pangunawa. Now, kanino itong aral na ito na sinabi ng rabbi kanina? Ha? Yung una, para kanino yun? Magtiwala ka kay Amang Yahweh ng buong puso. Sino yun? Si Abraham po yun. Dahil hindi, apektado kay Abraham kung anong piliin ni Lot. Yung matitira sa kanya, bakit? Nagtitiwala siya doon sa pangako ng Ama na anuman yung matira sa kanya, gagawing pagpapala ni Amang Yahweh sa kanya. Yun si Abraham. Siya yung una na nagtitiwala kay Amang Yahweh. At kanino man yung pangalawa na huwag kang magtiwala sa iyong sariling pangunawa, kanino? Yun si Lot. Pinili ni Lot ang alin? Yung mas maganda sa kanyang paningin. Pinili ni Lot ang lugar na malapit sa Sodoma at Gomora. Kaya sabi niya sa verse 11, kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Yardin. At si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y nagkapwa, naghiwalay. Sila'y kapwa naghiwalay. Tama? So, pinili ni Lot ang kapatagan. Meaning, pag sinabi natin kapatagan, ito yung syudad. Yung lugar na malapit sa Sodoma at Gomora. Now, ito yung tinitignan natin. Ano po? Ang lagi natin tinitignan it's always greener on the other side. Alam niyo po, sinasabi natin na kapag tayo po naghahanap ng mapaghahanap buhayan, lagi natin sinasabi, it's greener on the other side. Yung hindi tayo makontento sa buhay. Ano po? At yung pagpili po natin, feeling natin mas maayos, mas malaki ang pasahod doon. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Librando. Inaalok siya ng mas mataas na sahod. Now, sino sa atin ang aayaw sa mataas na sahod? Lalo na't halos doble ang sahod mo kaysa ngayon. Pero, sa tingin mo, mas maayos na sahod. Yeah, that's true. Pero nakalimutan mo yung dagdag na responsibilidad. Hindi ka na makapagsasabat. Bakit? Magtatrabaho ka ng sabat. Mahirap kang mag-absent kapag piyesta. Magtatrabaho ka kapag piyesta. Pero doble naman ang sahod. Now, pipiliin mo pa rin ba yung dagdag na sahod maski doble? Feeling mo, mas naging maayos ang pagpipili mo doon sa iniaalok sa iyo. Yun ang lagi natin sinasabi, sa ating sariling pangunawa. Hindi natin naiisip na ito ba'y makaka-apekto sa ating pananampalataya. Yung desisyon natin sa buhay. Ano po? Pinili natin na tumira sa syudad. Dahil mas madali ang maghahanap ng trabaho, that's true. Dinala mo ang pamilya mo sa syudad. Dahil bakit? Gusto mong mas maging maayos ang buhay nyo. Pero sa pagpunta nyo sa syudad, walang sambahan doon. Walang kapilya. Hindi katulad nung kayo nasa probinsya na mas mahirap probably ang buhay pero may kapilya naman ang mapagpupuntahan. Alin ang pipiliin mo? Yung mabuhay sa syudad na meron kang maayos na trabaho o yung mabuhay sa probinsya na hindi ganun kalakihan ang sahod pero kayo naman ay kumakain at 3 beses ang araw at higit sa lahat kayo nakakasamba. Alin ang pipiliin ninyo? Ano po? It's always greener on the other side. Tama? Yun po si Lot. Ano po? Now, sumunod na kwento. So, sino ang nagkamali sa pagpapasya? Si Lot o si Abraham? Si Lot Dahil mas pinili ni Lot yung kapatagan. Feeling niya, mas maging maayos ang buhay niya. Sumunod na kwento, chapter 13, verse 14. At sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan sa dakong hilagaan
at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kanluran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Yung naiwang sa tingin ni Lot ay less kaysa doon sa pinili niya. Maaaring ang nakita ni Lot ay kabundukan, kabatuhan, at halos walang tubig. Ang pinili niya, katubigan para sa kanyang mga hayop at higit sa lahat, malapit sa syudad. Ano po? Ang nakita niya para kay Abraham ay mas less, kumbaga, kaysa sa pinili niya. Pero anong sinabi niya mangyawi sa kanya? Lahat ng natatanaw mo mula doon sa pinagpilian ni Lot, sa silangan, sa kanluran, sa timog, sa hilaga, ito'y ibibigay kong pag-aari mo at sa iyong magiging binhi magpakailanman. Yung dinisregard ni Lot na ibinigay, na naiwan para kay Abraham, na sa tingin niya ay mas less. Ano po? Dahil hindi nagpili si Abraham, pinapili niya si Lot. Pero dahil sa pagtitiwala ni Abraham kay Amang Yahweh, anong sinabi ni Amang Yahweh? Ito'y pagpapalain ko para sa iyong magiging binhi magpakailanman. Yun ang nakakalimutan natin kung minsan. Anong pagkakaiba? Ito yung pagkakaiba. Pumunta kayo sa syudad, malaki ang sahod. Nakalimutan mo, napakataas ng bilihin. Mahal ang upa ng tahanan, mahal ang mga bilihin, kaya bagamat malaki ang sahod mo, halos wala rin kayong naiipon. Not to mention, napakataas ng gastusin para sa pag-aaral ng mga anak mo. Mataas ang sahod, mataas ang bilihin, pagod ang katawan mo. Bakit? Traffic. At higit sa lahat, halos yung mga kinakain mo ay hindi fresh na katulad nung nasa probinsya. Balik probinsya ka, sa tingin mo, mahirap ang buhay doon, pero napakasimple ng buhay sa probinsya. Ano po? Bagamat kung paminsan-minsan ay wala kang pera, pero kapag ikaw ay masipag magtanim, mabubuhay ka ng maayos. Mag-aalaga ka ng manok, mag-aalaga ka ng tupa, mag-aalaga ka ng, kung walang tupa, mag-aalaga ka ng pato, kaya kambing, na maliit na kambing, mabubuhay ka kung magiging maayos ang iyong mga magiging gawain. Pero yun hindi mo nakita, mas nakita mo yung syudad. At the end of the day, ang napakahirap dito, nakalimutan mong pananampalataya. Walang nagpapaalala sa iyo, bakit? Naging busy ka sa trabaho. Wala kang panahon para makinig. So mamili ka, kapatid. Katulad ka ba ni Lot o katulad ka ni Abraham? Ano po? Sumunod na kwento, chapter 14, verse 8. Ayan, anong pangyayari sa chapter 14? Ito, verse 8. At nagsilabas ang hari sa Sodoma at ang hari sa Gomora at ang hari sa Adma at ang hari sa Sibuim at ang hari sa Bela, at sila'y humanin ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Anong nangyayari? Sa lugar ni Lot ay nagkaroon ng digmaan. Ayan. Yung lugar na pinuntahan ni Lot ay may kaaway na ibang mga kaharian. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng digmaan sa lugar ni Lot. At verse 11, at kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at lahat nilang pagkain at nagsiyaon. Verse 12, at anong nangyari? Dinala si Lot na anak na kapatid ni Abraham na nananahan saan? Sa Sodoma. You see, kailan nangyari ang kwento? Nung si Lot ay tumira na sa syudad. So in the beginning, si Lot ay nasa labas pa lamang ng syudad. Nasa labas pa lamang ng syudad din, hindi pa siya tumira sa syudad. Pero habang nagtagal, anong nangyayari? Tumira si Lot doon sa syudad. Now, ano ba ang syudad ng Sodoma at Gomora? Balitado sa panahon nila kung gaano kasama ang syudad ng Sodoma at Gomora. Pero sa tingin ninyo, ito ba'y naging dahilan para lumayo si Lot at bumalik sa kanyang tiyuhing si Abraham? Hindi po. Ano po?
lalo niyang inilapit ang kanyang sarili sa syudad. At to the point, doon siya sa loob ng Sodoma tumira. Now, maalala niyo yung kwento ng gamo-gamo at sa ilaw, na ang gamo-gamo ay nabithani sa kislap ng ilaw at siya'y lumapit ng lumapit hanggang masunog ang kanyang pakpak at mahulog mismo sa ilaw. Ganon po si Lot. Nakita niya, should I say, ang kagandahan ng syudad at nabighani sa ganda ng syudad at lumapit siya ng lumapit sa syudad. So anong nangyaring kwento? Dinalang bihag si Lot, 10 ng kanyang buong, dito may asawa na si Lot at may mga anak. So dinalang bihag si Lot kasama ng kanyang mga mahal sa buhay at ang lahat ng kanyang pag-aari. Alam nyo, ito ay pangalawang pagkakamali ni Lot, Dahil siya'y lumapit ng lumapit sa syudad, bagamat alam niya kung ano ang problema sa syudad. Alam nyo, sometimes sa atin, hindi natin alam yung peligro ng ating ginagawang desisyon hanggat wala pa po tayo doon. May mga kapatiran tayo, maalala ko, na sa mga maling desisyon nila, sakalang nila naaalala na sila na pala'y nabaon sa utang sa mga bagay na hindi naman dapat mangyari. Ano po? So, anong ginawa kay Lot? Binihag. Now, nang nangyari ito, anong nangyayari kay Abraham? Nang ito'y nangyayari, may dumating na nagbigay ng balita kay Abraham ng kanyang pamangking si Lot. Bagamat sila nagkahiwalay na. Ano po? Naalala ni Lot ang kanyang naalala ni Abraham ang kanyang pamangkin. At sinabihang, Abraham, si Lot ay binihag ng 5 hari. So, anong ginawa ni Abraham? Ang ginawa ni Abraham, verse 14, pagkarinig na Abraham na nabihag ang kanyang kapatid, ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318. See? Ganito, karami na yung sangbahayan ng Abraham. Hindi po siya mag-isa. Nakasama lang niya si Sarah. No. Dumami ng dumami ang sangbahayan ng Abraham, meaning yung kanyang mga alipin. Pag sinabing sangbahayan, kasama yung kanyang mga alipin na pag-aari niya. Meaning ganun kabait si Abraham sa kanyang mga sangbahayan. 318 yung mga lalaking pinili niya para makipaglabang kasama niya. Hindi kasama dito yung kanilang mga asawa, hindi kasama dito yung kanilang mga anak. Ganon karami yung sangbahayan ni Abraham. So kaya kung tayo po ay nagsasalita ng sangbahayan sa Biblia, hindi lang po ito may kinalaman sa mismong tatay, nanay at kanyang mga anak, no, hindi po kasama yung buong mga alipin na nakikitira sa kanya. At dahil siya pinagpapala ni Amang Yahweh, anong nangyari? Nabawi po niya si Lot. At nabawi din ni Lot ang alin? Ang lahat niyang pag-aari. Verse 16. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. Nung nangyari, nailigtas niya si Lot at ang kanyang buong pamilya kasama ng kanyang buong mga pag-aari. Now, so nung nangyari ito, anong dapat gawin ni Lot? Dapat pa bang bumalik si Lot doon sa syudad? O dapat na siyang bumalik kay Abraham? Now, siguro kung kayo ito, anong gagawin ninyo? Babalik kayo kay Abraham o babalik kayo kay Lot? Ano po? So, anong nangyari? Nang nailigtas si Lot. Darling, nga rito, ayusin mo to. So, makikita natin na hindi po natigil yung maling desisyon ni Lot.
Instead na siya na po sana ay kara-karakang sumama kay Abraham nung siya po'y binihag. Hindi po. At iniligtas. Dahil ang nangyari, pagkaligtas sa kanya ng kanyang tiyuhing si Abraham, anong ginawa ni Lot? Bumalik po si Lot sa syudad ng Sodoma. Hindi po siya nagkaroon ng inclination o pangalawang kaisipan na walang ibinigay na mabuting pagpapasya ang kanyang pagtira sa syudad. Ano po? Nakita niyang kasamaan ng syudad pero parang nabighani si Lot sa kagandahan ng syudad at hindi niya pinapansin ang kasamaan na nasa palibot sa kanya at gusto niyang doon lumaki ang kanyang mga anak, doon lumaki ang kanyang mga apo. Bakit? Dahil after na sila'y sinakop ng ibang mga kaharian at siya'y kinuhang bihag, pero nang siya iniligtas ni Abraham, anong nangyari? Bumalik uli si Lot saan? Doon sa Sodoma. Now, ilan sa atin ang binabalik-balikan ng ating mga maling gawa? Nagkasala na tayo, nagkamali na tayo sa ating maling gawa, pero instead na talikuran natin yung ating maling gawa, anong ginagawa natin? Inuulit-uli natin, binabalikan uli natin para bang tayo nabighani sa ating desisyon at ayaw nating iwanan ang ating sinasabi nating kahirapan sa buhay. Pag sinabi kong kahirapan, hindi lang pong mahirap sa pananalapi, kundi kahirapan sa buong pamilya. Parang mas gusto natin ang ganong buhay. Yung may conflict. Ano po? Yung lugar na ating parang yung lugar na ating tinitirhan parang hindi pabor sa ating pananampalataya. Hindi maayos pagpalagyan ng ating mga anak, pero parang ayaw nating umalis. Para bang meron doon sa lugar na yun na hindi natin maiwanan. Ganun po yung pangyayari kay Lot. Ano po? So makikita natin, makikita po natin na ganun yung pangyayari kay Lot. So anong nangyari? Bumalik si Lot doon sa Sodoma. Ano po? Sumunod na kwento, chapter 18. Ayan. So after na siya po ay pinala at siya po ay nailigtas ni Abraham, nagpatuloy po ang buhay. Ano po? Bumalik si Lot sa Sodoma, bumalik si Abraham doon sa kanyang lugar, parang walang nangyari. Nagpatuloy si Lot sa kanyang buhay bilang isang estranghero sa isang masamang lugar na puno ng mga kasamaan ayon sa kwento ng Sodoma at Gomora. Ano po? At ano po? Parang hindi nang tawag dito. Hindi nagsawa si Lot na makita yung kasamaan ng lugar na kanyang tinitirhan. Sumunod na kwento, chapter 18. Chapter 18, verse 20. Chapter 18, verse 20. At sinabi ni Amang Yahweh, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Now, matapos problem ilang taon, dumami na yung sangbahayan ni Abraham. Probably dumami na rin yung sangbahayan ni Lot. Nagkaroon na siya ng anak dito. Malalaki na yung kanyang mga anak. Dalaga na ayon sa kwento. Nang dumating ang punto na narinig sa langit ang daing ng mga nahihirapang mga mamamayan sa Sodoma. Yung mga pinatay nila. Yung kanila mga ginawan ng kahirapan. Sabi niya, ang kasamaan ng Sodoma ay umabot hanggang sa langit. Ganoon katindi ang kasamaan ng Sodoma. At saan nakatira si Lot? Sa Sodoma. Now, sino ang makaaatim na katulad ni Lot na nananampalataya kay Amang Yahweh, pamangkin ni Abraham,
pero naatim ni Lot na manirahan sa isang napakasamang bansa. At ayaw umalis ni Lot. Bagamat naririnig niya, nakikita niya ang kasamaan ng kanyang lugar sa palibot niya, pero ayaw umalis ni Lot. Anong meron sa lugar na ayaw maiwanan ni Lot? Hindi kaya katulad din natin si Lot? Na bagamat nakikita natin ang kasamaan, parang natutuwa kaya tayo pag nakikita ito or what not, I don't know bakit ayaw nating iwanan. Sa mga mali nating desisyon, hindi ba natin nakikita na mali ang ating mga desisyon sa buhay? Hindi ba natin nakikita na mali ang pagpapalaki natin sa ating mga anak? Hindi ba natin nakikita na mali ang pagpapalaki natin sa ating mga apo? Pero patuloy nating ginagawa. Wala pa tayong pangunawa. Dito, may pangunawa ba si Lot dito? Wala. Kilala niya si Amang Yahweh, natatakot siya kay Amang Yahweh. Nakita niya kung paano sambahin ni Abraham si Amang Yahweh. Nakita at maaring ipinaliwanag ni Abraham kay Lot kung ano yung pagpapala ni Amang Yahweh sa kanya. Pero parang walang naunawaan si Lot. Dahil umalis siya sa piling ni Abraham. At mas gusto niyang tumira doon sa syudad. At bagamat nakita niya ang kasamaan ng syudad, pero patuloy pa rin siya nakatira doon. Yung kanyang bahay, andun pa rin sa syudad. Ilan sa atin ang katulad ni Lot? At ilan sa atin ang katulad ni Abraham? Si Abraham, maayos na namumuhay, nagtitiwala kay Amang Yahweh. Si Lot, nabubuhay sa syudad, sa gitna ng kasamaan. Verse 21, ay bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma, datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ni Amang Yahweh. Verse 23, at lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Nagtanong si Abraham, 23. Now, sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham, Abraham, lilipulin ko ang Sodoma at Gomora at pupunta ako doon. Sabi niya, mag-uutos siya ng tao para tignan kung totoo yung kasamaan ng Sodoma at Gomora. At lilipulin niya ang dalawang syudad. Pero bakit, verse 23, nagsabi si Abraham, lilipulin po ba ninyo ang buong syudad kasama ng mga banal? Now, sino ang iniisip ni Lot? Sino ang iniisip ni Abraham dito sa verse 23? At bakit siya nagtatanong? Sino ang iniisip ni Abraham? Yung kanyang mahal na pamangkin. Now, imagine po natin na sa ating pag-alis, sa ating maling desisyon, alam po ba ninyo na may nagdarasal para sa atin? Maaring ang ating mga magulang, kung tayo po yung mga anak na umalis sa lugar nila, pumunta sa bayan o pumunta nag-abroad, sinong nagdarasal para sa atin yung mga magulang natin o yung mga kapatiran natin o yung mga pastor natin? Dahil sa malimong desisyon, bagamat nagbigay na sila ng pasyasya, huwag mong gawin, kapatid, pero ginawa mo pa rin. Pero even that, nagnanalangin sila para sa iyo. Sino pong katulad natin? Sino po ang katulad ni Abraham na nasa atin? Bagamat malayo po si Abraham, nung nangailangan si Lot ng tulong, hindi po nag-atubili si Abraham. Tinulungan niya si Lot ng kanyang pamangkin. Pero bumalik si Lot sa syudad. Nang sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham na susunugin ang Sodoma at Gomora, anong ginagawa ni Lot? Anong ginagawa ni Abraham? Nakiki-intervene si Abraham para sa kanyang pamangkin na si Lot. Ganon din pong ginagawa po natin sa ating mga kapatiran sa kanilang mga desisyon araw-araw. Saan man po kayo naruroon, ang lagi po namin idinadalangin, ingatan kayo ni Amang Yahweh. Bagamat sometimes tayo po ay nasa wrong place at the wrong time. Sa ating mga anak, lagi nating idinadalangin, saan man sila naruroon, bagamat sometimes sila po ay nasa wrong place at the wrong time. Nasa lugar sila na hindi sila dapat doon. Pero idinadalangin pa rin natin sila na maawa si Amang Yahweh sa kanila. Ganito pong ginagawa ni Abraham. He is intervening for the sake of love. Nakikipagtawaran po siya kay Amang Yahweh. Sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, lilipulin mo ba
ang buong syudad pag may banal. Sinong naalala niya? Si Lot. Pero sa tingin ninyo, ilan kayang banal ang natitira sa syudad maliban kay Lot? Na alam ni Abraham, hoping and praying, ay banal pa rin si Lot. Bagamat sa dami ng kasamaang nakita ni Abraham, nakita ni Lot, hindi kaya nabighanin na rin si Lot na gumawa ng kasamaan, hoping and praying sa paningin ni Abraham? Sana hindi. Ilang tingin ni Abraham sa kanyang pamangkin? Siya ay banal. May takot kaya mang Yahweh. Kaya sabi ni Abraham, paano po pag may natitirang banal? Ito yung kwento na nakipagtawaran si Abraham kay Amang Yahweh. Pag meron pong 50, lilipulin niyo po ba ang dalawang lungsod? Sabi ni Amang Yahweh, hindi kapag may 50. Pero naalala ni Abraham na baka kaunti lang ang banal doon na magiging kasama ni Lot. 50 naging 45. Hindi, sabi ni Amang Yahweh. 40, sabi ni Abraham, hindi, dahil sa 40. Bumaba ng bumaba. 30, hindi. 20, hindi. Huling tawad na Abraham. Alam niyo kung ilan? 10. Amang Yahweh, huling tawad ko, sabi niya, kapag may 10, lilipulin niyo po ba ang dalawang syudad? Now, statistically wise, ang kabuuan pong bilang ng mga nasa syudad ay nasa 50 to 200,000. Statistics ang magsasabi na noong panahon na yaon, ang syudad ay maaring nasa 50 to 200,000. Pero ang hinihingi ni Abraham, ilan? 10. Dahil naalala niya ang kanyang pamangking si Lot. So, ang kwento, pumunta yung dalawang anghel. Now, saan nila nahanap si Lot nang pumasok yung dalawang anghel sa syudad? Verse 19. Chapter 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim at si Lot, anong ginagawa ni Lot? Nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Bakit nakaupo si Lot sa pintuang bayan ng Sodoma? Now, kung gusto nyo malaman ang buong kwento ni Lot, kung anong ginagawa nila doon sa Sodoma, bakit ito tinawag na napakasamang syudad? Basahin niyo po ang aklat ng Yashir. At makikita po ninyo doon na napakasama ng syudad. Yung pong panganay ni Lot, sinunog po ng buhay yung panganay po niya. Dahil ang panganay po niya ay tumutulong sa mga nangangailangan sa syudad. Sinunog po ng buhay yung panganay niyang anak na babae. Ang ginagawa po ng panganay niyang babae, una, siya po'y nakatayo sa may mga tarangkahan at kapag may dumarating na mga tao mula sa malayo, binibigyan po niya ng pagkain at mahihigang at matutuluyan. Ganito ang ginagawa ni Lot. Ganito ang ginagawa ni Lot. Pero bagamat ganun na nakita ni Lot na kasamaan ng bayan, hindi po siya umalis. On this time, may dalawa pong natitirang anak si Lot na babae. Wala po siyang anak na lalaki. Puro babae po yung mga anak niya. So nakita natin dito na si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan at nang makita niya ang dalawang anghel, ito yung minana niya sa kanyang chewing sa Abraham. Ito yung tinatawag nating hospitality. Na nasusulat sa bagong tipan, sabi niya, kayo ay magdahan-dahan sa pagpapatuloy ng tao dahil baka hindi nyo alam na ang mga pinapatuloy ninyo ay mga anghel. That is true. Kung tayo po ay may napadaan sa atin na hindi nyo kilala at nangihingi ng tulong, mga kapatid ko, tulungan ninyo. Dahil baka hindi nyo alam, ito'y anghel. Lahat ng mga nangangailangan sa inyong lugar, kung may tutulong kayo, tulungan ninyo. Dahil baka ito'y anghel, ito'y hospitalidad na dapat gawin nating mga nananampalataya dahil ito'y minana natin sa ating ninunong si Abraham sa kanyang pananampalataya. Lahat ng mga mapadaan doon sa lugar ng sambahayan ni Abraham, mayroon doon po sa aklat ng Yashir ando doon po yung lugar na lahat ng mga mapapadaan kay Abraham. Mayroon po silang special tent. Doon pinapakain ni Abraham, doon binibigyan ng pantulog o lahat ng pangangailangan nila. Anybody na dumaan sa lugar ni Abraham. Ganun po kabuti ni Abraham. At dapat po nating manahin dahil ito'y napakabuti. Ano po? So tuloy natin ang kwento. Saan nakita si Lot? Sa may pintuan ng bayan, ng syudad. So nang ginawa niya,
pinatuloy niya yung dalawang anghel. Now, dito natin makikita kung gaano kasama yung mga tao doon. Chapter 19, verse 22. Ang nangyari nang makita ng buong bayan na may dalawang lalaking pumasok sa bahay ni Lot, anong ginawa nila? Pinuntahan nila si Lot. At gustong kunin yung dalawang lalaking bisita ni Lot para maging asawa nila. Now, kalalakihan itong mga to, kaya tinawag siyang Sodoma, Sodomy. Sodomy means, o Sodoma means, pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Pakikipagtalik sa kapwa lalaki, pakikipagtalik sa hayop o ano bang mga bagay, babae sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa hayop. Ito po yung ginagawa sa Sodoma. Pero ang higit po na karumal-dumal na ginagawa nila, pinapahirapan po nila yung mga taong nakikitanan doon, yung mga napapadaan lamang. Pinapahirapan po nila. Pinapahirapan po nila. Ano po? Basahin niyo yung buong kwento sa aklat ni Yeshua. So, ang sinabi ng mga lalaki na nakapalibot sa bahay ni Lot, ilabas mo ang dalawang lalaki na pumasok sa bahay mo para aming masipingan. Now, ano pong sinabi? Ano pong sinabi ni Lot? Verse 8. Narito ngayon, chapter 19, verse 8. May dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Meaning, ako'y may dalawang anak na babaeng birhen. Now, ito yung sinabi ni Lot. Sinabi niya ito para pangalagaan ang bisita niyang dalawang lalaki. Now, sino kaya sa atin na kapag tayo ko'y may bisita at gusto nilang kunin, ipagkakait natin at ibibigay natin yung dalawang anak nating babae. Kaya nating atimin? Ano po? Now, ito yung nakikita natin na nakita ni Lot na it's worthy na iligtas yung dalawa na kanyang bisita dahil maaaring sa kanyang pangunawa ito ngay mga anghel. Bakit? Dahil ito'y pinadala ng Ama. Probably binigay sa kanya na pangitain or whatever. Dahil sinabi niya, narito ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhik ko sa iyo o sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanilang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. Nung sabi niya, sila'y nasa silong ng aking bubungan. So makikita natin mga kapatid ko, ang hospitalidad na ginawa ni Lot na minana niya sa kanyang tiyuhing sa Abraham. Kaya niyang ipagkait yung dalawa at ipapalit niya ang kanyang dalawang anak na babae. Ano po? So makikita natin na ito'y nangyari ba? Ito ba ay dininig ng mga taong bayan? Hindi. 9. Ito yung verse 9. Sinabi nila, meaning ng mga taong bayan, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayan. So nakikita ni Lot ang kasamaan ng Sodoma at Gomora, pero siya'y patuloy na nakipamayan. Itong sinabi ng mga tao, meaning, hindi umalis si Lot. Bagamat ganito ang pangyayari sa Sodoma at Gomora, hindi umalis si Lot. Pinatunayan ng verse 9, nakipamayan ka sa amin, meaning alam mo na ganito ang mga ginagawa namin, pero nakipamayan ka. You tolerate it to yourself. Yan ang ibig sabihin ng verse 9. Nakipamayan ka sa amin, alam mo na ganito ang aming ginagawa. Ngayon magbabawal ka, yun ang sinasabi ng mga lalaking ito. Meaning, alam ni Lot ang kasamaan ng Sodoma. Pero nanatili si Lot na nakatira. Ngayon, pagbabawalan mo, ito yung sinasabi natin
na tayo po ay nakikisimpatya pag tayo po ay hindi umiimik? Parang sa lugar natin, ano po? Pag sa lugar ninyo, okay lang na makita natin na ganito yung mga bagay at hindi tayo umalis. Nakikisimpatya tayo. Ito yung norm sa lugar natin. At wala tayong sinasabi na kung ginawa nila ito sa atin, huwag kayong magreklamo. Bakit? It is a norm. Alam mo ginagawa na ito sa paligid mo. At kung gagawin sa iyo, huwag kang magreklamo. Bakit? Sumasang-ayon ka. Parang ganun yung kwento rito, Nakikipamayan ka, meaning alam mo yung pangyayari, pero nakikipamayan ka pa rin. Ngayon magrereklamo ka, parang ganun yung kwento. Ano po? At ibig niyang maging hukom, ngayon nga gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila. At kanilang ipinagtulakan ang lalaking sulot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Pero alam niyo kung anong nangyaring kwento? Binulag nung dalawang anghel yung mga tao na nasa labas ng bahay. At hinaltak si Lot paloob. Now, makikita natin yung kwento rito, yung kasamaan at yung extent ng toleration ni Lot sa kasamaang ginagawa ng kanyang mga nakikita sa kanyang lugar. Alam niyo po, darating ang mga bagay na ito sa ating panahon. Lalo na kayo, mga kapatid ko na nakatira sa syudad. Alam niyo, nasusulat na iwanan natin ang syudad. Dahil sa syudad, mahirap iligtas ang sarili sa syudad. Nakita natin yung patutuo ni kapatid na Teresa. Kapag hinold nila ang tubig, hinold nila ang kuryente, hinold nila ang lahat, paano kayo mabubuhay? Parang yung sinasabi niya, paano kung walang papasuking mga maglalako? Paano pag hindi papasukin yung mga magtitinda ng tubig? Anong gagawin ninyo sa loob ng lugar? Tapos hindi kayo makakaalis. Anong buhay ang gagawin ninyo, mga kapatid? Ano po? Kaya, alam nyo, magmula noon hanggang ngayon, ayaw kong tumina sa syudad. Kaya pag umuwi kami mag-asawa sa Pilipinas, doon kami sa probinsya. At least sa probinsya, kung walang tubig, na magbibigyan ng tubig sa amin, pwede ka lang maghukay ng tubig. May mahuhukay kang poso. Ipainit mo na lang kung hindi maayos yung tubig. And then, Father Yah willing, magbigay siya ng tubig sa atin. Yun ang ating panalangin. Sa syudad, hindi ka makapaghuhukay sa syudad. Dahil wala kang mahuhukay na tubig sa syudad. Wala magbibigay sa'yo ng tubig, paano ka mabubuhay? Kahit pa paano sa probinsya. Ano po? Now, hindi ko sinasabi na lumipat na kayo. Ang sinasabi ko, tingnan ninyo yung pagdidesisyon sa buhay. Anong verse na ako? Chapter 19, verse 10. Ayan. Verse 12. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kamag-anakan? Meron pa bang natitirang katulad mo, Lot, na banal? Alam namin na tinotolerate mo ang kasama na ito pero hindi ka nagpapartik. Kahit pa paano, yun ang masasabi natin kay Lot, na bagamat siya ay nakatira sa gitna ng kasamaan, hindi siya nakikipag-partake, meaning hindi siya kumbaga wala siyang kapangyarihan para pigilan sila, pero hindi siya nakikisali. Ayan. Hindi siya nagpa-partake. Hindi niya ginagawa yung kasamaang nakikita niya sa paligid, kasama ng kanyang mga anak. Kaya nung sabi ng mga lalaki, may mga kamag-anakan ka pa ba rito? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Elohim, at kami ay sinugo ni Amang Yahweh upang aming lipulin ng syudad. At anong ginawa ni Lot? Verse 14. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. Now, in this one, hindi pa po nila asawa. Mag-aasawa pa lang. Dahil maalala nyo, yung dalawang babae ay birhen. So, hindi pwedeng sila may asawa na kung sila po'y birhen. No, ipag-aasawa pa lang. Bagamat, sa panahon nila kapag betrothed na, manugang na ang tawag. Ano po? Hindi pa sila kasal dahil birhen pa yung dalawang anak niya. Okay? Pero magiging manugang niya.
Pinuntahan niya yung mga magiging manugang niya at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin niya mangyawi ang bayan. Datapwat, anong nangyari? Ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Nagbibiro siya. Now, umalis ba agad si Lot? Matapos na sabihin na gugunawin ng mga anghel ang syudad? Hindi po. Inabot na po siya ng umaga. Nasaan si Lot? Nasa lugar pa rin niya si Lot. Verse 15. At nang umumaga ay pinagmamadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka! Ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae narito, baka ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Wow! Now, nakikita niyo kung sino si Lot? Nakita, sinabi na, alam niyo, napapataas ang boses ko dahil nakikita ko yung ano. Ngayon ko lang nakita kung gaano yung kabagalan ni Lot na magdesisyon para sa kanya ikaliligtas. Yung nakikita natin na banal probably si Lot dahil inililigtas siya ng mga anghel. Pero nakikita natin yung kanyang desisyon parang walang pangunawa si Lot, ano? Nung siya ay dalihing bihag, iniligtas siya ni Abraham, and then anong ginawa ni Lot? Bumalik siya uli doon sa bayan. And then, nagkaroon na siya ng mga anak. Ayon sa kwento ng Yashir, pinatay yung kanyang panganay, pero still, hindi pa rin siya umalis mula sa bayan. Anong hinihintay ni Lot? Kamatayan? Doon sa napakasamang syudad. And then, dumating yung mga anghel, sinabi ng gugunawin ng syudad, anong ginawa? Natulog pa si Lot, inhintay pa yung umaga. Makikita ninyo yung sinasabi natin na sometimes gaano natin hanggang kailan mauunawaan natin na mali ang ating mga ginagawa. Ayan. Ipinapamukha na sa atin na mali ang ating ginagawa pero parang hindi natin naunawaan yung kwento. Ang daming nagsasabi na maling ginagawa mo, kapatid. Ang daming nagsasabi, kapatid, maling ginagawa mo, kaya ganitong nangyayari sa buhay mo. Ayusin mo yung buhay mo, baguhin mo ang pananalita mo, baguhin mo ugali mo, baguhin mo yung trabaho mo. Pero still, parang wala tayong naunawaan ng kwento. Bakit? Ang ating binibigyang unawa lamang, yung ating sariling pangunawa. At wala tayong pakialam doon sa kwento ng iba. Meaning yung kanilang pasya, yung kanilang advice, parang hindi natin napapakinggan. Ilan sa atin ang katulad ni Lot? Anong sabi ng mga anghel? Lot! Pinapagmadali na si Lot. Now, sa tingin ninyo, anong iniisip ni Lot? Bakit hindi siya makaalis-alis? Iniisip ba niyang dalhin yung kanyang mga kayamanan paalis? Iniisip ba niya yung mga tao na mamamatay doon? At bakit ang tagal niyang naghahanda para umalis? Anong sabi ng mga anghel? Pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka. Isama mo yung asawa, isama mo yung dalawang anak, baka madamay ka. Verse 16, anong nangyari? Datapot siya ay nagluluwat. Imagine ninyo. Alam niyo po ibig sabihin na nagluluwat? Para siyang naglalakad sa buwan. Wala siyang pagmamadali. Para bang, aywan ko, hindi ko maintindihan ng kwento. Ngayon ko lang nakita yung kwento. Sa ngayon kung gaano, matagal ko nang binabasa ito, pero ngayon ko lang nakita kung gaano ang ginawang mga maling desisyon ni Lot sa buhay niya. Gugunawin na yung lugar, pero nagluluwat ka pa rin. Anong iniisip mo, kapatid? Sinasabi na sa iyo na mali ang ginagawa mo, pero parang hindi mo na naririnig. Maalala ko yung kwento ng kapatid natin nung pumunta kami sa Davao. Nung ikwinento yung kanyang buhay, kinausap namin siya mag-asawa kasama ng mga kapatiran, sinabi namin sa kanya, mali ang ginagawa mo, kapatid. Totally mali at kasalanan. Hindi lang kasalanan kay Amang Yahweh, sabi ko, kasalanan din sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ano pong sinabi niya sa amin? Patuloy daw niyang gagawin. Now, gaano kawalan tayo ng pangunawa? Kung alin ang tama at kung alin ang mali. Ano po? Gusto ba natin mangyaring katulad nung kay Lot bago tayo magising sa katotohanan na mali ang ating ginagawa? Father, you forbid, ano?
Ang sinasabi ko mga kapatid na sinasabi ng rabbi yung ating mga maling desisyon sa buhay hanggang kailan tayo magigising sa maling desisyon natin sa buhay. Here comes Lot. Nakita niya yung lahat ng kamalian niya sa buhay pero still nagluluwat siya samantalang gugunawin na ang lugar na kanyang tinitirhan. Anong ginawa sa kanya ng mga anghel? At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay. Mismong yung mga anghel ay hinawakan ng kamay ni Lot at inilabas siya mula sa syudad. Inilabas siya mula sa syudad. Hindi nagkusa. Ha? Bakit? Siya nagluluwa. Parang mayroon siyang ayaw iwanan sa syudad. Alam nyo, pag dumating ang araw na yaon, mga kapatid ko, sana, ano po, huwag tayong abutan ng kasamaan sa ating mga lugar. Lalo na tayong mga nasa syudad. Pag dumating yung araw na iyon, parang yung panahon ng COVID, pag inilockdown ang lugar ninyo, that's it. Kung kami yung nasa probinsya at kami yung pagkakataon para kayo iligtas, pero sa unang sabi namin sa inyo, ayaw niyong umalis. Pangalawang sabi na ayaw niyong umalis. Pangatlong sabi, ayaw niyong umalis. Kapag inilockdown kayo, bakit? Babalik pa ba kami? No, hindi. Hindi kami babalik para kayo puntahan. Hindi namin ipagkakanulo ang aming buhay para kayo puntahan. Bakit? Dahil yung una, pangalawa, pangatlo, umayaw kayo. Big sabihin, gusto nyo tumira sa syudad. That will be it. Sinasabi ko sa inyo ng harap-harapan. Ano po? Sinasabi ko ng harap-harapan. Yung unang sabi, pangalawang sabi, sana sumama na kayo. Huwag nyo hintayin yung pangatlo. For the end of the day, walang darating na tulong. Napakabuti ni Amang Yahweh kay Lot. Pero sa tingin niyo, ito'y para kay Lot? No, hindi po. Para kanino yung tulong ni Amang Yahweh? Sinong inaalala ni Amang Yahweh? Si Abraham. Ganon kamahal ni Amang Yahweh si Abraham dahil nakiki-intervene o nag-intervene si Abraham. Sabi niya, kung may 10, gugunawin mo ba yung syudad? Hindi. Mula sa 10, hindi ko gugunawin. At hindi niya ginunaw ang syudad hanggat ando doon si Lot. Bakit? Dahil kay Abraham. So makikita natin mga kapatid ko na ang dalangin ng isang kapatid na nasa malayo ay napakabisa. Bagamat kung minsan tayo mismo sa ating sarili, hindi natin pinapahalagahan ang ating buhay. Pero may mga kapatiran tayo, may mga magulang tayo, may mga lolo tayo, may mga lola tayo probably na nananalangin para sa atin. Just for the prayer kung bakit tayo naligtas sa lugar na we are at the wrong place at the wrong time. Itong lagi akong sinasabi sa aming mga anak, lalo na aming bunso na pupunta sa Espanya, baby, sabi ko, you should not be at the wrong place at the wrong time. Yun ang pinapanalangin namin. Kaya narinig niyo, humihingi siya ng prayer sa inyo dahil alam niya, ngayon lang siya pupunta sa Espanya. First time niya pupunta ng Espanya. Sa pagsasalita ng Spanish, marunong siya. Pero sa mga lugar na pupuntahan niya, naway ang anghel ng Ama ay gumabay sa kanya. Nakita natin si Lot. Hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ni Amang Yahweh. At sila'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. All of them. Now, hindi pa naman ganito katanda si Lot at yung kanyang asawa na sila ay hindi makalakad. Malakas pa si Lot dito. Bakit? Siya nakaupo doon sa may tarangkahan at naghihila ng kanyang matutulog. Hindi pa siya ganun tawag dito, katandaan. Kaya pa niya maglakad ng mabilis pero nung ginawa, hinatak siya. Nilabas siya. Meaning ayaw nilang lumabas. Silang 4 ayaw lumabas. Kumaga pinilit silang ilabas. Ay sana naman mga kapatid ko, sa mali ninyong desisyon, wag naman nang hatakin kayo ng personal para kayo ay lumabas sa inyong pagkakatulog at pagkakauntog sa inyong mga ulo na maling desisyon ang inyong mga ginagawa. Na hanggang ngayon, mali pa rin ang desisyon ninyo. Bagamat narinig nyo ng mali ang desisyon nyo, pero itinutuloy nyo pa rin. Wag naman sana, Father, ya forbid. Ano po? May sinabihan akong kapatiran natin, sabi ko, mali ang gagawin mo. Itinuloy niya pa rin. Saka lang siya nagising nung malaman niya talagang mali. Pero anong nangyari? Nabaon na siya sa utang. Milyon ang kanyang pagkakautang bago siya gumising. Alam nyo, naiiyak ako pag may ganito mga pangyayari sa ating mga kapatiran pero wala akong magawa.
Wala akong magawa. Dahil sinabihan ko na minsan, pangalawa, tinuloy pa rin. Ito yung sinasabi natin na tayo sana'y matuto sa ating mga desisyon sa buhay. Ano po? Napakabait ni Amang Yahweh. Hindi para kay Lot, kundi para kay Abraham. At nangyari nang sila mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Sino nagsabi nito? Yung mga anghel, itakas mo ang iyong buhay, Lot. Itakas mo ang iyong buhay. Bakit? Dahil kay Abraham. Kaya kami pumunta rito, hindi dahil sa iyo. Alam niyo kung hindi nag-intervene si Abraham, walang kwento si Lot. Kasamang sinunog sana ng Sodoma at Gomora. Sa tingin ninyo, hindi susunugin si Lot, susunugin si Lot. Kasama ng Sodoma at Gomora kung hindi nag-intervene si Abraham. Ito yung sinasabi natin mga kapatid ko, if you are at the wrong place at the wrong time, yun ang nakakatakot. Magpapadala si Amang Yahweh ng sinasabi nating babala. Katulad yung sinasabi ko sa inyo, pag dumating yung sinasabi nating pagtakas at pagtatago, ako'y magpapadala ng pasabi siya, pagbuhay pa ako kayong mga nasa syudad, bago isara ang pintuan, umalis na kayo. One time, second time. Pero yung pangatlo, baka hindi na ako babalik. Baka yung pangalawa lang natawag. Pangatlo, that's it. Yung pangalawa, sasabihin ko siguro, it will be the last time, pag hindi na ako makakabalik pa rito para sunduin ka. Ganun din ang sinabi ko sa mga anak ko. Pag nakita niyo yung mga bagay na ito, umalis na kayo dito sa lugar na ito. Huwag niyong hintayin na ako'y pupunta rito. Yan ang sabi ko sa mga anak ko. You know the prophecy. Alam niyo yung propesya. Tayo po'y matuto. No? At nangyari nang sila'y malibas na sila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Anong sabi ng anghel? Tumakas ka hanggang sa bundok. Yun ang ligtas na lugar. Yun ang lugar para sa iyo. Yun ang inihanda ni Amang Yahweh para sa iyo. Doon magpapatuloy ang buhay mo saan? Doon sa bundok. Pero nung sabi ni Lot, tumalima ba si Lot? Alam niyo, sometimes hindi ko alam kung gaano katigas ang ulo ni Lot. Verse 18. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Ginoo ko. Imagine ninyo, sinasabihan na siya, kapatid, doon ka sa lugar na yun pupunta. Doon yung para sa iyo. Yun ang ligtas. Now, kailan magtitiwala si Lot kay Amang Yahweh? Hanggang saan kaya yung katigasan ng ating ulo? Alam niyo, sinabi na, doon ka sa bundok. Pero nang sabi nila, huwag ganyan, Ginoo ko. Huwag ganyan. Anong ibig mong sabihin, Lot? Ikaw na ngayon nililigtas, ikaw ay nagrereklamo. Di ba ganun tayo? Tayo na nga binibigyan ng payo, pero parang tayo pa rin yung umaayaw. Parang tayo pa rin nagsasuggest ng gusto nating gawin. Alam niyo kung anong nangyayari? Pinapayagan tayo sa ating mga request, tama? Yes. Anong nangyari kay Lot? Pinayagan ba ng anghel yung kagustuhan ni Lot, bagamat hindi sana yun ang gagawin niya? Pumayag ba yung anghel? Yes. Bakit? Dahil yun ang kahilingan ni Lot. Narito ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na pinakalaki mo ang iyong awang pinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Anong ibig sabihin ni Lot? Baka ako'y abutan ng masama at ako'y mamatay pag ako'y pumunta sa bundok. Nakita niyo ba? Napansin niyo ba yung sinabi ni Lot? Baka ako'y mamatay pag ako'y pupunta sa bundok. Anong sinabi ba ng anghel? Umakyat ka sa bundok. Pag sinabi ng anghel, ito'y galing kay Amang Yahweh. Pag ito'y sinabi ni Amang Yahweh, mangyayari na pupunta ka sa bundok. Gaano ka man kahina, bibigyan ka ng kalakasan para makarating sa bundok. Ganon din sa atin mga kapatid ko. Walang imposible kay Amang Yahweh. Bagamat imposible sa ating paningin, pero ito'y posible kay Amang Yahweh. Pero kay Lot, imposible. Mahina na ako. Sabi niya, hindi ako makakarating sa bundok. Mamamatay ako pag pumunta ako sa bundok. Nakita natin yung katigasan ng ulo. Pero sometimes, ganun tayo. Tayo ang nagre-request ng gusto nating gawin. Bagamat hindi ito yung gustong ipagawa ng Amang Yahweh sa atin, nagre-request tayo kung ano ang nire-request natin. At sa kagustuhan natin na mangyari yung ating mga hinihingi, anong nangyari?
Pinapayagan niya ang Yahweh. Bagamat hindi ito yung kanyang gustong gawin sa iyo. Pero ikaw ang humingi. Ganito yung kwento ni Lot. Pinayagan ba si Lot? Yes. Narito ang bayang ito ay malapit, takasan at maliliit. Tulutan mong tumakas ako roon at mabubuhay ako. May pinili si Lot na lugar. Doon ako. Mas gusto ko yun. Yun doon ako pupunta. Imagine ninyo. Namili siya nung una na pupuntahan na malapit sa syudad. Yun ang una niyang pagkakamali. Sumunod, tumira siya doon na lumapit sa loob. And then, kinuha na siyang, binihag na siya, iniligtas siya ni Abraham, bumalik pa rin siya sa syudad. And then, pinapaalis na siya, halos pinipigilan niya ang kanyang sarili. Tapos sinasabi niya, pumunta siya sa bundok, sabi niya, ayoko doon, dito ako. Mas gusto ko dito ako ligtas. Pinili ni Lot yung lugar na pupuntahan niya. Pinayagan ba siya ng anghel? Yes. Alam niyo yung kwento kung anong nangyari? Doon sa lugar na pinuntahan niya, na pinili niya, ang kwento, ang tingin ng mga anak niya, sila na lang yung natitira dahil wala silang nakita ng ibang tao. Doon saan? Sa lugar na pinili ni Lot. At ayon sa kwento, nilasing nila ang kanyang ama. At sila ay nakisiping sa kanya para magpatuloy daw uli yung kanilang lahi. Now, imagine ninyo, yung sa tingin natin ay maling pangyayari sana. Maling pangyayari, bakit? Tatay doon sa kanyang anak para magkaroon ng anak. Ginawa niyang asawa. Bakit saan? Dahil pinili ni Lot yung lugar. Pinili ni Lot yung lugar. Hindi si Amang Yahweh namili ng lugar. Si Lot ang namili. Pero bagamat ganun ang pangyayari, ano po? Yung kanyang anak na si Moab, mula sa kanyang panganay, at yung anak niyang si Amon, mula sa pangalawa, alam po natin na mula sa lahing Moab, ang lahi ni Ruth. Kilala niyo si Ruth, yung asawa ni Boaz. Si Ruth at si Boaz ay mga magulang ni Obed. At si Obed ay naging magulang ni Jesse. At si Jesse ang naging magulang ni David. At si David ang naging talaan ng angkan ng ating Rabbi Yeshua. Ginawang mabuti ni Amang Yahweh. Ano po? So yung maling pangyayari, ginawang mabuti ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil kay Abraham. So makikita natin ang kwento. Yun na po yung ending ng buhay ni Lot. Doon na siya namatay. Sa lugar na kanyang pinili. Hindi natin alam kung ano yung magiging ending sana kung ang pinili niyang buhay o lugar ay yung sinasabi ng anghel. Hindi natin malalaman yung kwento. Ito yung sinasabi natin mga kapatid ko. Dito sa chapter 26 verse 3. Chapter 26 verse 3 ng Kawikaan. Ito yung kahalintulad ni Lot. Chapter 26 verse 3 ng Kawikaan. Sabi niya, ang paghagupit ay sa kabayo, ang paningkaw ay sa asno, at ang pamalo ay sa likod ng mga mangmang. Ito ba'y para kay Lot? Yes. Ito'y para kay Lot. Pinalo siya ng ama. Ginawa siyang bihag, iniligtas siya ni Abraham. Bumalik siya doon sa Sodoma at Gomora. Pinatay yung kanyang panganay, hindi pa rin siya umalis. Katakot-takot. Mayaman si Lot nang pumunta roon sa Sodoma. Narinig natin kanina kung gaano kayaman si Abraham, halos ganun din ang kayaman ni Lot. Pero nang umalis sila sa Sodoma, may naiwan ba sa kayamanan ni Lot? At idagdag ko yung kwento na nilungun ng asawa ni Lot ang kanilang mga pag-aari, kaya siya naging haliging asin. May nailigtas ba si Lot maliban sa damit ng kanyang likod at damit ng kanyang dalawang anak? Wala po. Ni isa, wala. Sarili lang nilang nailigtas nila sa lahat ng kanilang mga kayamanan. Naiwan lahat sa syudad. Sinunog. Ito yung sinasabi natin mga kapatid ko.
na tayo po'y naghahanap ng sinasabi nating kaginhawaan sa buhay sa syudad? No, hindi masama. No, hindi ko sinasabing masama ang syudad. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko sa desisyon ninyo sa buhay. Ano po, parang dito sa Amerika, ako ay nagdesisyon na pumunta sa Amerika para nabigyan ng mas maayos na kinabukasan ng aming mga anak at matupad yung pangarap ko na matulungan ng asimblya. Yun ang aking dahilan kung bakit ako nag-abroad. In 2 years, sabi ko kay Amang Yahweh, nangako ako kay Amang Yahweh na after 20 years na ako'y manungkulan dito sa Amerika, I'm going home para pagsilbihan si Amang Yahweh. Yun ang aking pangarap. Sinabi ko kay Amang Yahweh yan. Amang Yahweh, pahintulutan mo ko na makapaghanap buhay ng 20 years dito sa Amerika, hindi na uuwi ako. Naway kasama ko ang aking kalakasan na uuwi. Kasama ko ang aking asawa at ako'y maglilingkod sa iyo na maninilbihan bilang pastor mo forever. Yun ang aking pangarap. At sinabi ko rin sa mga anak ko yung pangarap ko para sa kanila. Nasa kanila kung gagawin nila o hindi. Natapos ko na yung aking pagkamagulang sa kanila. Meaning, yung pagtulong ko sa kanila. Yung pagiging magulang ko hindi matatapos. Yung pagtulong ko sa kanila para sila mga pag-aral. Ngayon sila may mga sarili ng buhay at matatapos sa pag-aaral. Ako at ang aking asawa, uwi kami sa Pilipinas for good in 2 years. Ang sabi niya, ang hagupit ay sa kabayo, ang paningkaw ay sa asno at ang pamalo ay saan? Sa likod ng mangmang. Di para kay Job, ay para kay Lot? Yes. Di para kay Lot. Ano po? 17 verse 24. 17 verse 24. Karunungan ay nasa harap ng muka ng nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ito ba'y para kay Lot? Yes. Ang karunungan ay nasa harap ng muka ng may pangunawa. Totoo. Ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Yes. Anong ibig sabihin nito? Ang tinitignan daw ng mangmang yung kanyang mga nasa harapan. Yung mga material na bagay. Na maalala natin ang kwento nung sabi niya sa Proverbio chapter 12 verse 5. Chapter 16 verse 25. Proverbio 16:25, itong sabi niya 16:25. May daan na tila matwid sa tao, ngunit ang dulo nitoon ay daan ng kamatayan. Sa tingin natin, mas maayos ang mga ginawa ni Job na pinili niyang karangyaan. Pero hindi niya alam, ito pala yung magbibigay sa kanya ng kamatayan at the end of the day. Wala siyang naitakbo, maliban sa kanyang damit sa likod. Imagine ninyo yung kayamanan ni Lot na nalustay sa syudad. Mayaman na siya bago siya pumunta ng syudad. Pero wala siyang naitakbo, maliban sa kanyang damit sa likod. Walang natira sa kanyang pamilya, maliban sa kanyang 2 anak. Proverbio 12:15. Malapit na po tayo matapos. 12:15. Proverbio. Ang lakad ng mangmang ay matwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ito ba'y si Lot? Yes. At si Abraham? Yes. Si Abraham ay nakikinig sa payo ng ating Ama. Nagtiwala siya kay Amang Yahweh. Si Lot, nagtiwala siya sa sariling mga mata. Kung anong nakikita ni Lot, yun ang kanyang sinusundan. Sana naman matuto po tayo. Huling talata natin, chapter 19, verse 10. Ito sana ang ating maalala palagi. Kung gusto nating matuto sa buhay, eto, 19 verse 10 ng Proverbio. Chapter 9 verse 10, not 19, but 9. Chapter 9 verse 10. Ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kung gusto po nating matuto at magkaroon ng pangunawa, matakot tayo kay Amang Yahweh. Kilalanin natin ang kanyang mga salita at kautusan. Kilalanin natin at unawain ang kanyang mga salita. Then and only then, tayo po'y matututo sa buhay. Matuto tayo sa mga aral ng rabay. Humingi tayo ng payo sa kanyang mga lingkod. And then pagkuro-kuruin natin kung tama ba yung gagawin nating desisyon sa buhay.
Ayusin po natin ang ating mga pananalita, ayusin po natin ang ating mga desisyon, hoping and praying na mas mapabuti po ang ating buhay para sa ating mga asawa, para sa ating mga anak, at higit sa lahat, para sa ating mga apo at mga kapatiran. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating rabbi. And I pray and hoping na may natutunan po tayo para po sa ikaayos ng ating buhay at ikalalago ng ating mga pananampalataya. Hallelujah. Sabat shalom po. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Hallelujah po at magandang gabi. Salamat po.